Hi, magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ako'y nagbabalik. Pasensya na po kayo at medyo late akong nakapag-upload. May jet lag pa po ako kaya ito po ngayon pa lang po ako nagising, gabi po dito around alas 9 po siguro ng gabi, no? Kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon alam ko mga alas 12 ng tanghali sa atin. Kaya magpo-first reading of the day po ako, no? Maraming salamat po sa inyong lahat para sa prayers niyo po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, no? Na nakasubaybay po sa akin. Yan, magre-reading of the day po tayo. Kamusta po kayo? Na-miss ko po kayo, no? Sa lahat po ng mga subscribers na nandito po sa Amerika, kung gusto nyo po ng bracelet, I can mail po sa inyo yon, yung protection bracelet. Pwede ko pong email, no? Just message me po sa ating Lady Lee Elena channel. Yan. Okay. Pili na po tayo ng 10. Sabi ko po sa inyo, kahit nasang lupalop ako ng mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nakuha tayo ng 12. Ngayon, para 12 din mo, medyo tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa reading of the day today. Palasahin lang po natin maigi. Okay, pili po tayo ng 10. 12, I mean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Okay. Breakthrough and clarity. Sabi ko po sa inyo, ang taong ito po ngayon ay nag-iisip, no? Siya po ay nag-iisip ng matindi at talaga pong itong mga nakaraang araw, hindi niya po alam, no? Kung paano po siya makakasurvive sa mga susunod na panahon. As a matter of fact, hindi niya po maintindihan ang kanyang nararamdaman, no? Talaga pong siya po ay talagang hirap na hirap at sa totoo lang po, talagang takot na takot po siya sa mga nangyayari po sa kanya lately, no? Hindi niya po kinakaya. May mga bagay po at oras na naku-question niya po yung kanyang sarili. What is happening to him or to her? Talagang bakit daw po ganito yung nangyari sa kanya? Kino-question niya po ang sarili niya. Bakit niya po nagawa sa iyo ito, no? There was a time na parang sinasabi niya bakit siya nagkaganito. Bakit nagawa niya sa iyo yung mga bagay na hindi niya po akalain na magagawa niya po sa iyo, no? Pero minsan po may time naman na galit siya sa iyo at parang gusto ka pa po niyang bisitin. So sala sa init, sala sa lamig po ang taong ito.
somehow yung separation nyo ay somehow apektado na po siya ngayon, ano. Yung nangyari pong hiwalayan nyo, somehow affected na po itong taong to, and talaga pong sa nakikita ko din po, medyo hindi na po niya kinakaya din, ano, yung kanyang yung nangyari sa inyo. Somehow naiisip niya na rin po bakit nangyari sa inyo ang mga bagay na to, no? Bakit daw po hindi niya napag-isipan bago niya po gawin, no? Bakit daw po ganyan yung pakiramdam niya, no? Naapektuhan na po siya ng hiwalayan nyo actually. At sa nakikita ko po dito, no, meron po akong nakikita dito na binabalanse niya lang po yung mga bagay-bagay. Hindi niya po alam kung paano daw po niya ito kakayanin sa mga susunod na panahon. Hindi po siya maka-adapt sa pagbabago na nang nangyayari sa buhay niya, no. Actually, gulong-gulo po ang taong ito, no. Hinangad niya po yung freedom niya, hinangad niya po na makalayo sa'yo, hinangad niya po ito, no. Akala niya po ito yung sagot sa lungkot niya, ito yung sagot na umay na daw siya sa'yo, wala na siyang nararamdaman sa'yo, akala niya totally gusto ka na niyang mawala sa buhay niya, pero nagkamali po siya ng matindi, no. Nagkamali po siya at dun po niya yun pinagsisihan. Pinagsisihan niya po ito talaga, no. Siya po ang gumawa niyan sa sarili niya, and to tell you honestly, hindi niya po akalain, no, na magagawa niya po talaga ito sa iyo. Talagang siya po ang nag-trap sa sarili niya sa iyo. Self-victimization, siya po yung gumawa ngayon ng mga ikakapraning niya. Siya po yung gumawa ng ikakapraning niya, siya po yung gumawa ng kumbaga ikakasakit ng ulo niya, no. Akala niya po kasi magkakaroon ng new meaning yung buhay niya. Akala niya after all this, no, ay maaayos daw siya, pero hindi po siya naayos, no. Lalo po siyang nalungkot at finally na-realize niya na yung paghihiwalay niyo, hindi naman pala po yun ang hinahanap niya. Hindi naman pala po yun yung kanyang gustong mangyari. Pero na-realize niya po yan ngayon kasi magulo na po silang dalawa, no. Magulo na po sila nung kanyang third party, no, inyong third party, no. Parang nare-realize niya rin po na lahat ay okay sa umpisa, no. Parang lahat sweet sa umpisa, pero there will come a time na pagsisisihan at pagsisisihan niya rin ito, which is nangyayari na nga po sa ngayon sa kanya. Naiisip niya po lagi yung happy memories niyo, no, yung pinagsamahan niyo. Bakit daw po siya umalis? Bakit daw ito yung napagdiskitahan niya, no? If mabibigyan lang daw siya ng pagkakataon, mas gugustuhin niya daw pong bumalik talaga sa'yo, no? Living on, leaving behind, moving on. Gusto niya po ng katahimikan. Gusto na po niya magkaroon ng peace of mind. Sa totoo lang, hindi na po niya kinakaya lahat at hindi niya po alam kung paano ang gagawin niya sa buhay niya. Meron po akong nakikita dito somehow na iniisip niya pong mabuti kung tama po ba yung naging desisyon niya. Pero sa ngayon, may ego, may pride, may yabang pa po ito. Parang alam niya po kasi na nandyan ka lang, alam niya, confident siya na whatever happens, nandyan ka lang sa kanya. Kaya ayan, no, go with the flow lang siya, no. Parang nga pong nagre-rebelde pa yung taong ito, no. Parang gagawin niya pa yung mga bagay na feeling niya kaya mo pang palagpasin naman, no. Kaya mo raw palagpasin, kaya mo pa rin daw tanggapin. And sa nakikita ko po, may katamaran po itong ayusin yung mga bagay-bagay, no. Parang siya po ay katamad na tamad ayusin kung ano man yung mga dapat niyang ayusin. Sorry. Ayaw niyang humingi ng sorry, ayaw niyang lahat, to. Talagang pikon na pikon po ang taong ito sa ngayon, no. Meron ako nakitang loss, grief, self-pity. Siya pa yung nagsa-self-pity na parang ikaw pa po yung may kasalanan sa kanya, na parang ikaw pa po yung dapat manghinayang, ikaw pa yung
parang magsisi sa kanya, ikaw pa yung dapat na humingi ng tawad sa kanya, parang ganun pa po yung gusto niyang palabasin sa'yo. No? Naghahanap po siya ng purpose ngayon eh. Oh. Ano daw po ang pwede niyang pagkaabalahan sa mga susunod na panahon? Maybe sa iba po sa inyo, naghahanap to, gusto po nito ng bahay, no? Gusto po nito ng bahay, gusto po nito ng sarili niyang property. Ang dami niya pong gusto, no? Sobrang dami niya po na gusto. Sobrang gusto niya po na sana 3 taon na nakakalipas para makalimutan niya na kung ano man yung ngayon. Naiisip niya po kasi kung gaano ka naging charitable sa kanya, kung paano ka naging generous sa kanya, kung paano lahat ng bagay na to ay inisip mo po sa kanyang ibigay, gawin, oh. Pero ngayon, lahat yan failure siya. Simula nang mawala ka sa kanya, feeling niya kinakarma siya. Feeling niya, yung ginawa niya sa'yo, siya din po ang tinamaan ng lintik na karma, no? Hindi niya po alam kung hanggang kailan, pero ang alam niya po, kinakarma po siya ng matindi. Na-take advantage niya po kasi yung kabutihan mo. No, na-take advantage niya po yung kabutihan mo, na-take advantage niya po lahat sa'yo, napakabait mo po sa kanya, sa totoo lang. And sa nakikita ko po ay hindi niya po yan kayang suklian sa ngayon ng kabutihan din dahil medyo visit po siya ngayon talaga sa buhay niya, irritable po siya at magulo po talaga yung buhay niya. Yan, no? Ang dami pong naiintriga kung ano nangyari sa inyo. Ang daming hindi makapaniwala kasi ang alam po nila ay mahal na mahal ka po nito, no? Alam po nito na ikaw ay talagang nagmamahalan kayong dalawa. Nagulat na lang po sila, no, kung bakit daw nangyari ito sa inyong dalawa. Naging cold kasi yung samahan nyo dahil tumigas yung kanyang ulo, nagkaroon siya ng coldness sa'yo, nanlamig siya sa'yo, yan, oh. Nanlamig po talaga siya sa'yo, oh. There is this materialism, naging materialistic itong taong ito. At sa nakikita ko po dito, talagang panay disaster po ang nangyayari. Shucks, nabunod ko po yung tower, no? Panay disaster at karma po ang nangyayari sa kanya, pero parang pilit niya pong nilalabanan at pilit niya pong pinapakita na hindi siya talo at ikaw ang dapat na mag-sorry sa kanya. Taas ng pride. Kahit na po panay doubts na siya, difficulty, lack of satisfaction, talagang yan pa rin po ang nakikita kong ginagawa niya, no? Pinapanindigan niya pa rin po yung mga mali niyang nagawa, no? Hindi po tama yan, pero yun pa rin po ang ginagawa niya. Pinapanindigan niya po yung mga alam niya po na mali, no? Yung mga alam niya po sana na mali, hindi niya na po dapat pinapanindigan, no? Susulat ko lang po yung title, pinapanindigan niya pa yung mga maling nagawa niya at nabaliktad ka pa. Nabaliktad po kasi lahat, parang ikaw pa yung masama, no? Parang ikaw pa po yung lumabas na masama, ikaw pa po yung lumabas na hindi okay, no? Sa totoo lang po, ikaw pa yung lumabas na hindi maayos, no? Ikaw pa yung lumabas na hindi makapagpatawad, ikaw yung mapagmataas, ikaw po yung nabaliktad, ikaw pa yung may sayad, ikaw yung nanloko, ikaw na lahat, no? Kahit po siya na po yung gumawa nun, ikaw pa rin po yung pinapalabas niyang may kasalanan. There's punishment, no? Pinapunish na siya ng tadhana, pero pinapanindigan niya pa rin, kinakarma na siya, pero pinapanindigan pa niya yung mga mali niyang nagawa at binaliktad ka pa niya o nabaliktad ka pa sa sitwasyon na to. Marami pong nag-iimpluwensya sa kanya, mga bad influence po. Marami pong nag-iimpluwensya sa taong to at talagang sa nakikita ko ay damang-dama po niya yung
weakness and manipulation. No? Yung kahinaan niya po, alam po ng iba kung paano po ito anuhin. Alam po ng iba kung paano po ito talagang paikutin. Ano? Gusto po niyang manalo, win at all cost for your last card. Kaya sabi ko nga po sa inyong pinapanindigan niya pa kahit na alam naman po niya na maling-mali po siya. Yan, that's it for your first reading of the day. No? Pinapanindigan niya pa yung mga maling nagawa niya at nabaliktad ka pa. So yan po ang ating first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para po makita naman natin, no? Sana po masaya kayo na kahit ako ay nasa ibang bansa at umuwi po ako sa aking pamilya, ay kayo po ay aking pa rin nabibigyan ng reading of the day at hindi po ako mapapagod magbigay sa inyo ng reading of the day. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and be grateful for that. Lalo na po tayo po ay nag-iipon na po para sa ating One Love a Day Christmas edition for our dear Lolos and Lolas, Street Lolos and Lolas, Street Elderly po, no? Yan po ay mangyayari sa ating Christmas edition. Dito lang po yan sa Lady Elena. Okay? At thank you po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo from the bottom of my heart. And again, no, para naman po sa inyo na aking mga ever solid and loyal Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo at sabi ko nga po sa inyo, ang commitment ko sa inyo ay ako po ay magbibigay kahit nasang panig at lupalo po ako ng mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat, and before I go to sleep, yan kasi gabi nga po dito, ako po ay magbibigay sa inyo ng first reading of the day, at bukas po paggising ko ay bibigyan ko naman po kayo ng second reading of the day. Okay? Maraming salamat po. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Again, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. And sabi ko nga po sa inyo, just live for today. Do 3 things that will make you happy today. Hindi po yung 3 things na panay kayo stock dahil yun na makakapagpasaya sa inyo. Ang gawin nyo, 3 things that will prioritize yourself and your happiness. Hindi yung happiness mong mag-stock. Please. Okay? So yan, maraming salamat po sa lahat sa inyo. And God bless you all. Magkikita-kita po tayo ulit ha. Huwag po kayong malulungkot. God bless you all and I love you all. Bye!